Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay January 30, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 4, verse 26 to 34. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay, at pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin maiyahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay anupat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghaga tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit, ipinapaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, nadinig natin yung dalawang talinghaga na ginamit ni Jesus. Yung una, ito ay patungkol sa binhi na tumutubo nang hindi na mamalayan ng magsasaka. At ikalawa, ito ay patungkol sa butil ng mustasa na pinakamaliit, ngunit nagiging malaking puno. Kaya pagka i-analyze po natin yung talinghagang ito ay patungkol sa kung paano bang lumalago ang kaharian ng Diyos. Yung paglago ng kaharian ng Diyos ay hindi palaging nakikita, hindi agad nararamdaman, at yung paglago ay hindi kontrolado ng tao. Ibig sabihin, alam niyo po, kagaya lang ng ginagawa po natin na ganitong audio gospel, sineshare natin ito. Sineshare ninyo, pino-forward ninyo. Hindi naman natin nalalaman kung nagbubunga ba o hindi. Pero huwag kang mag-alala. Basta i-share lang natin, ang Diyos ang bahalang magpatubo, siya mismo ang bahalang magpalago nito. Kaya pag mapapansin natin, pinapakita rito doon sa talinghaga na tayong mga tao, meron tayong role. Ang role natin, tayo ang maghasik, tayo yung magsasaka, tayo yung magtanim, tayo yung magpunla. Pero pag nagawa natin yung part natin, ang bahagi ng Diyos, ang role ng Diyos, siyang bahalang magpatubo, siyang bahalang magpalago. Sa buhay natin, kung minsan, parang ganito din tayo naiinip. May ginagawa ka, pero parang walang bunga. Nagpapatawad ka, pero parang yung taong pinatawad mo, walang pagbabago. Nagtitiyaga tayo, pero para bang hindi ka napapansin. Nagdadasal tayo, pero parang tahimik lang ang langit. Matagal mo nang pinagdarasal na sana gumaling ka, or sana gumaling yung mahal natin sa buhay, sa ganitong sakit, sa ganitong karamdaman, sa cancer. Pero minsan, di ba, parang feeling natin, parang walang nangyayari. Or maaring, napakatagal mo na nagsisikap, pagod na pagod ka na, pero parang feeling mo, bakit ganun pa rin kaya yung sitwasyon? Araw kang bumabangon, humaharap sa trabaho, sa problema, sa responsibilidad, pero minsan, di ba, nakikita natin, bakit parang paulit-ulit lang ang ikot ng buhay?
Bakit yung cycle ng pagkakautang ko, yung utang ko parang hindi ako makaahon? Kaya minsan, napapatanong tayo, may nangyayari ba? Sa gospel natin ngayon, ano ang tahimik na sagot ni Jesus? Mayroon nangyayari kahit hindi mo nakikita. Kaya yung bawat panalangin mo, ito ay nagsisilbing binhi o punla. Yung bawat pagsasakripisyo mo, dito nagsisimula yung buto. Yung bawat pagtitiis mo ay binhi. Kaya bagamat tila walang pagbabago tayong nakikita on the surface sa ibabaw, ang totoo, mayroong malalim na pagbabago na tahimik lang na hindi natin nakikita. Hindi agad, hindi mabilis, pero tiyak at sa tamang panahon, yung maliit na binhing iyon ay magiging pag-asa natin, pagbangon natin, at bagong simula. Ang pinaka-importante lang ngayon, just show up. Hayaan natin ang Diyos. Bahala ang Diyos sa atin. Basta gawin natin yung part natin. Show up. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw yung Diyos ng tahimik na paglago. Turuan mo akong magtiwala kahit hindi namin nakikita agad yung bunga. Bigyan mo kami ng pusong matiisin, mapagtiwala, at tapat sa araw-araw na paghahasik ng kabutihan. Minsan, Lord, napropustrate na kami. Ginagawa naman namin dapat yung tama, pero bakit parang walang bunga? Paalala mo sa amin na ikaw ang nagtatakda ng panahon. Ikaw yung nagpapalago. Naway makita namin ang saganang ani ng iyong kaharian. Amen. So, kung sa tingin mo, naniniwala ka sa kabutihan ng Diyos, share po natin yung audio gospel na ito. Hindi man sila mag-like, hindi man sila mag-react, huwag ka mag-alala, okay lang yun. Malay mo, sa pamamagitan ng pag-share mo, nangungusap sa kanila ang Diyos. Yung minsan, yung isang share lang, ito'y meron ng tahimik na paglago na nagaganap sa buhay ng pinag-share natin. Muli, magkarinigan tayo bukas. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.